Sige po, palakpakan natin. Amen ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Okay. Siguro po ay parang kanina po, medyo nagising po ako. Kaya suot ko kanina ay, sabi ko malamig Pero pagdating pala dito, pag lumabas ka na, unti-unti po. Pero kahapon sobra po. Kaya nga po, iwasan po natin yung pagbababad sa araw. Ako po yung umiitim kahit po hindi ako nakalagay sa araw Opo. Ma-expose ka lang sa hangin kasi mainit. Ay, kumisa nakita ko dito yung nangingiti po yung leg ko. Namuan po. Yan. So, bahagi po yan ng climate change. So, ang pag-uusapan po natin sa Aklatang Hebreo, sige po, para po tayo ay, Hebreo chapter 2. Ayan. Okay. Hebreo chapter 2. Okay. Ayan. Verse 1 hanggang 4. Ayan po. Kung nariyan na kayo, siguro po ay sundan na lang niyo ako. Kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Sa ibang salin po yan ay matangay. Ayan po. Matangay at mapalayo sa Diyos. Verse 2. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. At ang sinumang lumabag o hindi sumunod dito ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi naman natin pinapahalagahan? Hindi natin binibigyan ng malaking pansin. Ayan, hindi natin tinutuunan. Ayan po, sa ibang salin yon. Hindi naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pinapahalagahan ang Panginoon o pinapahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpapatunay na sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahangangang tanda ng iba't ibang himala sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Ayan. Pag natutukan naman medyo baba lang po natin. Okay. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, alam niyo, kanina po nasa baba ako ay parang maiyak ako Kasi po, naalala ko po yung isang pastor kasi na-stroke na siya. At hindi nga po kami makadalaw kasi ay padalaw. Opo, andun ako naisip ko po yan. Kilala po niyo si Pastor Leo Enriquez, yun po, sa may Kumparadya. Kasi parang iniisip ko, kasi may sakit na siya, pero inasama ko po siya sa panalangin. Kahit hindi po ako sa ngayon po kasi wala talaga naka-isolate siya, hindi pwedeng dalawin. Kaya ang hirap kapag merong pangyayari na dumating na matanda ka na, di ba? Bagay, lahat naman tayo tatanda. Sabi mo sa tabi mo, tatanda ka rin. Ayan. Ang hirap Tapos na-stroke pa. Ang hirap po. Kaya nga, i-enjoy po natin yung lagi tayo magkakasama. Kasi po, ay lalo na kaya nga po ang pamagat ng natin dito ay doon din po, at least yung mga puntos doon din po sa verse natin kinuha yan. Sabi the great salvation from God, ang dakilang kaligtasang nagmula sa Diyos o nagmumula sa Diyos. So, napakahalaga po kasi sa ngayon ay maraming pangyayari, na sunod-sunod, maging sa iba't ibang, gaya po nangyari sa MMC. So, nakita ko po yung ginagawa ng Panginoon kasi ngayon nga po ay naging iba yung aming presidente, ay ang aming chairman. So, ngayon po ay nakita ko po yung mga nakaraan na nangunguna sa MMC, lahat po na naging chairman, dinadalaw po nila, parang fellowship ng mga former na mga leader ng MMC.
Alam niyo kung bakit? Kasi po, parang pinaunawa po sa bawat isa ng Panginoon, ayun nga po naging topic po nung nakaraang seremonya nung natinang po namin. Alam po ba niyo ay hindi po nawawala ng saysay yung ginagawa natin. Ayan po, ibig sabihin, sa panahon mo ngayon, sa panahon ng mga darating pa, kung sino po, ano panahon mo ngayon, lahat ng ginagawa mo, yan po ay hindi po nawawala ng saysay. Tinalagayan ng Diyos. Kung ikaw po ay hindi, sabihin natin, hindi po pinagpala ngayon, darating ng Panginoon, pagpapalain ka rin ng Panginoon. Opo. Kung ang church mo sabi nga, ang church mo ay maliit, huwag mong sabihin hindi ka naalaga sa kalooban ng Diyos. Mayroong panahon, nalalaki ang church mo. Meron pong mga bagay na maaring iba na may naabot na, pero ikaw wala pa. So, tanggapin mo ito dahil yan ang panahon mo na ibinigay ng Diyos. Di ba sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 3, di ba lahat ng panahon na ay ang Diyos ang nagtalaga? Di ba? Tama ba ako? Nagbabasa po tayo ng Bible. Kasi nga po, mahirap po na tayo ay patuloy po na lumago kapag hindi po tayo talaga ay natatabnan o patuloy na nadidiligan ng salita ng Diyos. Alam po ba niyo, ito po yung malaking problema. Kaya nga po dito sa Aklat ng Hebreo, sa sumulat ng Aklat ng Hebreo, ito po ay warning. Ayan po, marami po itong warning para po sa atin, mga inabot ng huling panahon, sa lahat ng Kristiyano. So pag ito po ay titingnan natin, ito po ay nagsimula po na pinahayag ang Panginoon sa chapter 1 na siya ay tinawag siya ng Diyos na Diyos, si Jesus Christ. Di ba? So nagpahayag, pinakita dito na siya ay Diyos na talagang nagkatawan tao. Ano po? At ang sabi ay siya po ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya nga po, kung kilala mo ang Diyos mo, so yun nga po, napakahalaga na maintindihan mo yung kaligtasan mo ngayon. Hindi lang yung Kristo yan na dumating na pinanganak ni Maria, tapos ganito po. Parang alam mo lang sa kasaysayan, parang baliwala na. So, hindi po. Ito po yung dakilang, sa ibang sali ngayon, pinakadakilang kaligtasan na nagmula sa Diyos. Kaya napakaganda na wag po natin itong babaliwalain, wag po natin itong titignan na para bang bandang huli, parang tayo pa yung merong pang, parang yung favor natin na binigay natin sa Diyos. Parang hindi tayo naligtas dahil sa kagandahan ng Diyos. Maganda po yung mabuo sa ating puso na tayong lahat ay kinahabagan lang. Nakasulat naman po sa Bible yan . Kaya nga sabi ng isang mangangaral, sabi niya, tinanong siya, ano po ba ang authority ng pastor para sa iglesia? Sabi niya, wala kaming authority. Wala kaming authority. Sabi niya, kasi natandaan po niya sa Korinto, sa umpisa pa lang sabi niya, sabi ng iba, ako'y kay Apolos, ako'y kay Pablo, ako'y kay Pedro. Di ba? Pero pinaliwanag ni Pablo doon, sabi niya, si Pablo, sino ba si Pedro, sino ba si Apolos? Si Apolos ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, pero hindi mahalaga kung sino ang nagtanim at sino ang dilig. Ang mahalaga ay ang Diyos na nagpatubo at nagpapalago, di ba? Ang papalago, di ba? So, yun po ang mahalaga. Kaya, sabi nga, wala tayong authority, kundi bagkos, meron lang tayong accountability, di ba? Pananagutan na ibinigay po sa atin ng Diyos para po pakinggan natin kung anong salita ng Diyos at yung ipagawa ang gawin natin. Opo. Kaya napakahalaga po na tayo po, kaya ginawa natin kanina, yung kinanta natin, pagkakantahin mo, di ba? Ikaw ang Diyos sa akin, di ba? Diyos ka sa akin. Pagka Diyos ka sa akin, di ba? Ano ba yung ibig sabihin doon? Pag Diyos ka sa akin, di ba? Panginoon ko. Para bang, kung titignan po natin, kaya kung tayo po ay meron pong pagkakilala sa dakilang kapangyarihan ng Diyos, biro mo siya ang Diyos mo, kaya nga hindi ikaw ang masusunod. Kaya nga kailangan po ay tayo ay sumusunod kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Halimbawa, kung ikaw po ay bibili ng kotse, sabihin ng Panginoon, wag mo ituloy, pero nakapag-desisyon ka na bumili ng kotse, anong gagawin mo? Di ba? Kaya nga maraming instances sa Bible,
maging doon po sa tunay na kasaysayan, kung nakikinig kayo ng DCS, ang daming patotoo, nakaka-bless, na talagang totally dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi po sila yung sinasabing tagumpay na, ang paningin kasi ng tao pag nagtagumpay ay mataas ang pwesto, lahat ng naabot na ang lahat ng bagay, naranasan na sa lahat ng mundong ito, ang sarap o anumang bagay na ninanais ng tao. Pero tandaan natin, sinasabi nga ng Bible, kahit mapasa iyo ang kayamanan sa libutan, walang say-say lahat ng iyan. Hindi mo naman kaya iligtas ang iyong sarili. Paano? Di ba? Kaya nga, the great salvation from God, ang dakilang kaligtasan ito ay dapat po, una, we must pay much closer attention to the things that we heard. Ayan po. Dapat natin pag-ukulan ng higit na pansin. Ayan po. Dito po pagpahalagahan. Nakalagay po dito. Ayan. Panghawakang mabuti. Ayan po, sa verse 1. Dito po ay yung pag-ukulan ng higit na pansin ang mga bagay na ating narinig. Sa verse 2 nga po, ang sabi doon, ang mensaheng ipinahayag sa pamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at ang sinumang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Kaya nga po, napakahalaga po na yung mosaic, ayun po, mosaic, yung pong law na binigay po ni Moses. Ayan po. Yung binigay kay Moses. So, titingnan po natin, yung mga kautusan, nung panahon po ng Old Testament, lahat ng iyan ay napatunayan totoo. Kaya nga po, lahat ng lumabag po doon, di ba, death penalty nga po di ba? Buti nga dito sa New Testament, walang ganun no? Tsaka ang hirap sa Old Testament, pag ikaw po isasamba, may dala kang tupa. Di ba? May baka o kaya kalapati, kung ikaw ay mahirap, di ba? So, may kambing pa, di ba? Dapat may dugo. Meron ka laging dala. Ayan, tingnan mo sa katabi mo. Ayan, ano ba dala mo? Ayan. Kung ikaw ngayon ay sabihin ko, diyan pala sa gate. Pag wala kang dala, huwag kang papasok dito. Di ba? Pag wala kang offering. Di ba? Di ba? Pero hindi po Malaya tayo. Kaya lang, malaya tayo. Pero kung alam mo ang salita ng Diyos, mamili ka sa tama. Yun lang maipapayo ko. Pero pag pinili po ay mali, mahirap. Kaya nga, papaano yun? Sa kaligtasan din, halimbawa, lahat po tayo ngayon ay naniniwalang ligtas. Amen po ba? Ayan. Pero sino nakakaalam kung talagang totoo kang ligtas? Ang Diyos lang. Kasi kung yung mga nakaatim po ng di ba, yung sa tabang, totoo po yan. Kasi nga po ay ayoko mag-mention, pero talagang mayroong Kristiyano na nakasama namin ng habang panahon. Pero siya po ay Kristiyano na, naging 3 ang kanyang karelasyon sa panahon na to. Pero siya ay umatin sa isang church. Dahil pinalis na nga sa amin Dahil hindi naman tinutolerate ang ganon. Pero titignan mo, hindi po, alam po mapalo, hindi pinapalo ng Panginoon. Walang conviction. Pero meron pa totoo po na yung sinabi nga po, tinuro nga po sa amin nung pong nakaraang, ano bang araw yung tayo may Martes ba? Martes yan. Martes sa tabang. Martes. Ay meron po patotoo na nagsiseminar po talaga sa mga parents, sa mga marriage parang marriage counselor. Sila yung tuturo po doon, alam po ba niyo, siya po ay Kristiyano na naka-commit ng adultery, yung pangangalo niya. Pero nakumbik siya ng Diyos, nagsisi at tinanggap siya ng kanyang asawa. Kaya ngayon siya nagtuturo ngayon tungkol doon sa ganung bagay. Kaya nga po makikita po natin na ang dakilang kaligtasan, kung ito po ay totoong nasa atin, dakila po yan. At saka never na sabihin na pag ikaw ay mananampalataya, nagkasala ka, binubura na yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Hindi po ganon ang Diyos. Halimbawa, pag nagkasala ka ay buburahin yung pangalan. Tapos pag humingi ka ng tawad, isusulat uli. Di ba? Pag ikaw ay nagkasala uli, buburahin. Hindi po ganon. Para ba ang Diyos ay may dalawang, di ba yung lapis na Mongol, merong pambura sa taas at merong pangsulat sa baba, di ba? Hindi po ganon. Kundi kung tunay ka mananampalataya, dapat po,
pagpahalagahan natin. Yung dakilang sa kaligtasang iyon ay mula sa Diyos, hindi sa iyo. Kaya nga biyaya eh. Kaya napakalaga po sa verse, sabi dito, ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa 1 Corinto chapter 15, ayan, dapat maintindihan po natin. Pero sabi ng iba, alam ko na yan. Nabasa ko na yan. Pero pwede pong makita natin, nabasa mo na isang bagay, alam mo na, pero pwedeng maging hindi ka tunay na Kristiyano. Opo. Sabi po dito, 1 Corinto chapter 15, verse 1. Sabi dito, mga kapatid, ngayong ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsamba. Sa nga po yan ang sabi dito, NIV, by this gospel, you are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise, you have believed in vain. Ayan po. Nawawalan po ng kabuluhan ang iyong pananampalataya. Pero pwede ka maging part ng church, pero nanampalataya ka, pero hindi mo inunawa ang salvation. Kasi nga po sa Santiago chapter 2, yung sabi doon, yung pananampalatayang walang gawa ay hindi tunay na pananampalataya. Pero yung pananampalatayang walang gawa ay sabi patay. Sabi saan nakapatungkol yun, di ba? Pero ang sabi rin doon, kahit si Satanas ay nananampalataya at nanginginig pa. Actually, kaya nga po sa mga pagtuturo po about sa faith, talagang mayroong faith na sinasabing saving faith, yun po yung talagang totoong nagsuko ng buhay sa Panginoon at ginawang Diyos ang Diyos. Opo, yun po ang napakalaga, yung Panginoon ay ginawang Panginoon. Ayan. Hindi lang tagapagligtas. Kasi nung nasa barko nga ako ang mahalaga po sa amin, lagi po at inuunan ko kapag may bagyo ay yung life jacket. Di ba? Life jacket. Kasi alam niyo yung life jacket, hindi niyo alam. Pag-asuot mo po yan, lulutang ka sa tubig. Di ba? Ano man ang mangyari. Di ba? So, wag po sana mangyari na si Jesus Christ gawin lang natin life jacket. Gusto lang natin maligtas, pero hindi siya maging Panginoon ng ating, kaya yung puso natin. Kasi life jacket, nasa labas lang yun eh. Pero yung puso mo, nasa loob, ikaw rin nasusunod. So, ikaw po nakakaalam nun. Kaya po, napakahalaga po yung ating pong pagbubulay-bulay. Ayan po. Sabi nga ng Hebreo po, tingnan po dyan, chapter 4, verse 1 and 2. Ayan po, doon din sa Hebreo, ang sabi nga dito, tingnan po nyo, kaya nga, habang nanatili ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong may mga mananampalataya ay tumanggap ng kapahingahang ipinangakong ito ay ayon sa kanyang sinabi. Sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Kaya mga kapatid, ito po ang kinukot dito, yung kasaysayan po ng Israel. Tandaan po natin, lahat po ng lumabas sa Israel na matatanda ay wala po nakapasok. Actually, yung mga pinanganak po doon sa ilang, iyon po ang nakapasok sa lupang pangako. Nalarawan po ngayon na sinasabi sa atin bilang warning. Di ba? Kaya nga po napakalaga po yung tagpapahalaga, pagkukulan natin ng pansin, ano pa ba ang dapat natin gawin sa ating, wag po natin kakalimutan. Kasi pag nakalimutan mo po yan, hindi ka na po makakalakad ng tama sa espiritual na buhay. Kasi po, minsan tayo po ay natutukso na magmataas, magmapuri, at kung ano man ang naabot natin, para bang, kung minsan ba, ay para bang nanggaling na lang sa atin at hindi na nanggaling sa Diyos. So, anumang kaloob na nasa atin, maging buhay nga natin, hindi natin alam. Maging ako na nasa harap nyo ngayon, hindi ako ang mahalaga.
Pero ang mahalaga po, kung ano po yung nasa pinag-uusapan po natin ngayon. Kasi po yun ay atas at tungkulin bigay sa akin. So lahat tayo may pananagutan. Ang pananagutan ko ay magsalita. Ang pananagutan nyo sa akin ay makinig. Pero ang malaking pananagutan natin sa Diyos ay yung sumunod. Tama? Pangalawa, how will we escape? Sorry po. How will we escape the penalty if we ignore such a great salvation? Ayan po. Papaano tayo makakaiwas sa parusa kung ating babaliwalain ang napakadakilang kaligtasan? Doon po, kaya nga po napakahalaga po, yung sinabi ko kanina, yung sinabi po sa verse 2 hanggang 3, sabi po daw, ulitin ko verse 2, ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. At sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tutanggap ng kaukulang parusa. Gayun din naman, papaano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito. Tingnan nyo, napakadakila. Pero din po sa mga version, so kinuha ko po dito ang salita ng Diyos, ang Biblia. So, ang nakalagay po doon ay yung panghawakan natin. Ayan po, panghawakan natin mabuti. So, sa verse 1 nga po doon ay sa bandang huli, sabi nga doon ay para po tayo ay hindi maligaw. So, ang sabi doon ay para hindi matangay na mapalayo, maligaw, makalagpos. Ayan po, sa English po yun, drift away. Ayan po. Sa King James, sleep. Yung parang nadulas o nasama sa patak ng tubig, di ba? Yung parang nahulagpos, di ba? So, kaya nga po, siguraduhin natin na kung tayo po ay tumanggap ng kaligtasan, so ito po ay ating naintindihan. Ayan po. Kasi po, napakahirap po na hindi po natin ito naintindihan. Na verse, kaya nga po, una, balikan natin ang pagiging isang Kristiyano. Pero bago ko po ituloy sa iyo, ano po natin yung video. Meron po akong maliit na video na kinuha. Sige po. Balikan natin ang pagiging isang Kristiyano. Paano ka naging isang Kristiyano? Opo. Going to a church does not make you a Christian any more than going to an Italian restaurant makes you Italian. Going to a Chinese restaurant does not make you Chinese. Going to a Mexican restaurant does not make you Mexican. Going to church does not make you a Christian. Someone once said even the devil goes to church. Reading a Bible does not make you a Christian. Praying does not make you a Christian. Rehearsing Christian habits does not make you a Christian if you have not first of all made the choice. What choice? The choice is you must turn from sin and you must turn to Christ. Okay. So, alam po ba niyo, ako po ay tagahanga ni Billy Graham. Po. Ang kanyang message, paulit-ulit lang, pero ang daming nakukonvict ng pagbabalik loob sa Panginoon. At napakalagi niya sinasabi, repent! Repent! Di ba? Pero dito po, nga po sabi niya, talikuran ng mga kasalanan. So, yan po yung sinisigaw ng mga ebanghelista at manumbalik sa Panginoon. Repent. Kasi totoo po yan. Pero mga kapatid, totoo ba na hindi tayo nakakasala pa? Mula nung tayo nakakilala sa Panginoon? Hindi naman totoo, di ba? Nakakasala pa rin tayo eh. Pero isa pa rin kaya nga yung repentance. Minsan po, akala natin repentance, minsan lang, bago dumating na tayo ay maging Kristiyano. Kasi ang pagiging Kristiyano, hindi napaloob ka sa isang restaurant, Mexican restaurant, maging Meksikano ka na, di ba? Kahit po sa Bible study, kaya nga po ako nagba-Bible study, hindi po dahil lumating ka ngayon, membro kita, tsaka maging Kristiyano ka na, tsaka converted ka na. Hindi, ikaw magpapasya. At pinaliliwanag ko, kung tatanggapin mo si Jesus, kasi hindi ako tatanggapin mo.
At kahit tanggapin mo si Jesus, pumunta ka sa Mindanao ngayon, kasama mo na siya. Kahit hindi mo makita. Hindi mo makita si pastor, hindi na tayo makita. At least kasama mo na ang Panginoon. Siya ang tinanggap mo. Yan ang maging Kristiyano. Yung makonvert ka, maging tunay ang iyong pagtanggap. Madali kasi sabihin, tinanggap ko ang Panginoon. Pero ito yung warning. Kaya sasabi ko sa inyo, warning na sinasabi po, baka tayo makahulagpos. Nakasama na nga tayo, biglang natatangay pa tayo. Di ba? Parang nag-plus lang ang Panginoon ganyan na paglilinis. Parang tayo po ay nakuha po o naliglig. Sabi nga sa bandang uli, yung trigo, di ba, alis yung ipa. So possible po na tayo po ay liligligin ng Diyos sa bandang huli. Pero tandaan nyo, pag hindi ka taga-totoo, hindi ka naman talaga makakasama. Pero ang napakahalaga po, checkin natin. Kasi po ang pag-asa natin habang tayo nabubuhay. Hindi po pwede yung pag namamatay ka na, tsaka po talaga doon ka lang po magsisisi. Hindi po. Mana pa, siguro po by grace. Kasi marami po ako nakikitang ganyan na binibigyan ng pagkakataon. Pero meron po, di ba? Meron po namatay na nasa panahon na siya gumagawa ng kasalanan at umumuhay sa kasalanan. Hindi ko po sinasabing sa bahay na ligtas. Ang tanong ko at tinatanong ko, meron bang ginamit sa kanya ang Panginoon? Kasi po madalas akong tinatawag sa mga naghihingalo. At lagi ko sinasabi sa kanila, mahal ka ni Kristo. Tanggapin mo si Jesus Christ dahil siya namatay sa iyong kasalanan. Opo. Yun lagi kong sinasabi. At paulit-ulit kahit sa mga Bible study ko, kahit ano po ang aking maging lesson, ay lagi ko po pinaalala yon. Kaya napakahalaga po mga kapatid, na tayo po siguraduhin natin, ang tunay na Kristiyano, sabi po sa unang 1, chapter 3, verse 9, ito po, katangian po ng isang Kristiyano to. Kaya tignan po nyo mabuti. Chapter 3, verse 9, tingnan po, ito po itinuro din po sa amin noong sa tabang. Ito po ang sabi, okay, ang mga anak ng Diyos, so sabi nga sa John chapter 1, verse 12, ang sino man tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Hesus, sa Kanya, ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. So, sinong anak ng Diyos? Ayan, sabi mo sa katabi mo, kung ikaw ay tunay na nanampalataya at tumanggap sa Panginoon. Iyon po. Ang sabi dito, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nanatili sa Kanya ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama niya, hindi sila maaari magpatuloy sa pagkakasala. Kaya nga po, kaya madalas sinasabi ni Pastor, wala kang gagawin sa pagbabago mo. Pero meron kang pagkapasyahan. Iyon po yung free will na binigay sa atin. Malaya tayo na binigay ng Diyos na mamili ka. Kaya nga, pwede ka nasa loob ng kapilya, pwede ka pa rin mamili. Pero ito ang dapat at gawin natin at pinaalala po at kami ginagamit doon, pinaalala namin nung nakaraang ating topic, ano ba ang iglesia? Ano ba ang iglesia? Mga tinawag, di ba? Mga iniwalay para kay Kristo. Kaya kung hindi mo igagalang, hindi mo mamahalin ang pinakamaliit, kahit nakakatisod na kapatid, hindi pwedeng hindi mo maging kapatid yan kung tunay siyang mananampalataya. Kasi nga sa Korinto pa lang, ang dami mong problema dyan. Nagdidemandahan, kapwa sa mananampalataya. So, andyan po yung alitan, andyan po ang pag-aawayan. Kaya nga po, ang Biblia po ay marami lahat ng tanong natin ay masasagot na. Kasi po, nung panahon ng unang iglesia, ng panahon na buhay pa ang mga apostol, ayan po, kaya nagkaroon ng mga tagubilin mga warning, mga na alituntunin. Ayan po. Kasi po, ang daming pagkakamali. At yan po yung naging cycle. Naging cycle po sa mga tao kahit sa church. Bakit po? Dahil tayo po talaga nanggaling kay Eva at Adan. Kahit tayo meron ng bagong pagkatao, meron tayong free will to choose. Sino sa inyo nagbabasa ng Bible? Taas ng kamay. Amen? Tingnan nyo. Ang nagbabasa ng Bible, madali pong kausapin ng Diyos. Kaya yung ating pong devotion, lagi kong gustong gamitin doon na yung 4 na tanong. Anong sinasabi ni Lord? Pag nabasa ka ng Bible, kasi pag nababasa ka ng Bible, meron pong rema. Pag kami pong 4 nagdi-devotion, opo,
bago kami pray, nagdi-devotion kami, isang passage, pero may kanya-kanya kaming paliwanag. Di ba? Titingnan nyo, isang verse lang. Kaya nga nung nag-aaral ako sa isang Bible school, sa Baptist nga ito Batia Baptist Church, doon po ako nag-aaral ng sermon building. Alam mo, tinuro po sa amin, isang verse, kaya kahit 100 na sermon, makakagawa ka. Opo. Kasi kung huhukayin mo, meron sa salita ng Diyos, laging may ginasabi yan araw-araw sa atin. Amen? Kaya nga po pag nagdi-devotion, pag nawala ng devotion, yun po yung sinasabi ni Pastor, kaya lagi pag nakikita kami, Pastor Ray, dapat tayo. Hindi sasabihin, yung mga church, yung mga membro mo. Di ba? Paano ako magtuturo sa inyo? Pastor, ikaw ba nagdi-devotion? Hindi nga. Wala. Walang saysay. Nagbubulahan lang tayo dito, di ba? Pero hindi po. Talaga pong, at least ito po ang ginagawa ko. At sabi nga, Lord, ibalik mo ako sa dati. Dati, kasi kaya lang, hindi dating magawa. Kasi nga yung katawan natin, siyempre, matanda na. Hindi kagaya nung araw, talaga iba. Lahat ng gusto mo, nagagawa mo na kung para sa Panginoon. Pero ngayon, marami po akong gustong gawin para sa Panginoon. Kasi bakit po? Kasi pag ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi ka maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Bakit po? Kasi may binhi ka na ng bagong buhay. Nandiyan ang Holy Spirit. Opo, yun ang Holy Spirit. Yun nagkukumbig. Kasi pag hindi ka nagkinukumbig ng Diyos, kung may ginagawang kasalanan, magtanong ka. Opo. At yun po ang dapat nating check-in. Napakalaga po yan. Mamuhay tayo sa Espiritu. Yan po ang tema natin. Galatians chapter 5. Basahin po natin lang. Napakahalaga po na pagbalik-balikan natin dyan. Galatians chapter 5 verse 16. Yan po yung ating tema nitong anniversary. At ito po yung ating gusto ko po na ituro sa inyo at malakaran po natin tungo sa holiness. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi niyo pagbigyan ang pagnanasa ng laman. Kaya nga po, napakahalaga po yung po, alam natin kung ano po yung pita ng laman at yung nais ng Espiritu. Ano ba yung pamumuhay sa Espiritu? Siyempre, dapat po maging masunurin ka. Kung hindi ka sumusunod, ang ibig sabihin, eto pa po, ang mabuting layunin ng Panginoon, mabuti ang layunin ng Panginoon sa atin, laban sa layunin ng demonyo. Kaya nga po ito, lagi nyo kinukot. Tingnan po nyo, titigan nyo mabuti. John chapter 10, verse 10. Ang kinukot at kinihingi lang natin, na parito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay at ganap at kasisiya. Minsan ilang ang kinukuha natin. Tinatandaan natin. Pero yung una, nakakalimutan natin. Kaya minsan, ayan po, nadudulas tayo. Kaya natatangay tayo. Huwag naman sana patangay tayo. Ano po? Tingnan nyo, sabi dito verse 10. Ang sabi sa unang talata, ayan po, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masagana at lubos. Alin ang gusto mo? Yung nauna o yung pangalawa? O sabihin natin, siyempre, yung pagpapala, yung buhay na ganap. At ang alam natin, ang buhay na ganap ay may pera. Magandang trabaho. Kaya kung minsan nadidisipo tayo, hindi po yan ang paratandaan. Kaya nga sabi nga, hindi sa laki ng kayamanan, kundi yung pagiging katulad ka ni Kristo. Yun po ang lundok, Christ-likeness. At mangyayari lang po yun kapag tayo naging masunurin. At kung alam mo, ang layunin ng dyablo, pumatay, magwasak, di ba? Magnakaw. Kung ang ginagawa po natin ay hindi po nakakatulong sa atin mismo, paano po tayo pagkapalain ng Panginoon? Pero pwede, sa pananaw ng tao, pinagpala ka, may kotse ka, malaki bahay mo. Totoo po, meron yan. Sinasabi nga sa inyo, halimbawa nga ni Pastor, ayoko po kasi mag-mention ng pangalan, pero bilang warning, bakit? Nakasama namin. Pero ako, madalas ko po sinasama sa panalangin yung mga, kasi po nakakaawa. Pero yung ganong bagay, sabi nga sa Bible, merong kasalanang
Huwag mo na ipanalangin. Bino mo 3 beses naging 3 asawa niya, pero Kristiyano siya. Hello, pero yung isang ito, isa lang naging nangalo niya siya. Ngayon, ginagamit ng Panginoon. Kristiyano siya, ongoing silang ma-attend ng church, pero nakapangalo niya yung lalaki. Pare silang church. Ngayon, nakumbik ng Holy Spirit kasi tunay ang pagtanggap niya. Kaya nga, warning po yun. Kasi po, meron po tayong naging isang, kaya nga po napakahirap po, na sa kasaysayan po ng Galilean Christian Ministry. At hindi lang po ito kung ako po ay tatanungin nyo. Kaya nga sabi ko si Elmi, alam mo, napakalaki ng problema ng mga church. Kaya lang hindi po namin dapat pag-usapan yun kasi po yun hindi naman dapat pag-usapan. Opo. Ang dami pong problema ng church, pero tuloy lang. Kasi nga po, kung walang mga ngaral, walang magpapaalala ng salita ng Diyos, paano po tayo? Kung hindi nga nagbabasa, paano po matutuwid? Di ba? Kaya nga po napakahalaga yun. Sumunod tayo sa mabuting balita. 2 Tesalonica, may warning po. Pag hindi tayo sumunod sa mabuting balita, ang mabuting pagsunod sa mabuting balita ay nga po, maging obedient tayo. Obedient. Masunurin. Ang salita ng Diyos ay lagi nating, sabi nga, maging babad tayo sa salita ng Diyos. Ayan po, para mabantayan tayo ng banal na Espiritu, sapagkat ang salita ng Diyos, doon sa binasa natin kanina, sa Hebreo, chapter 4, nakalagay po doon sa 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Alam po niyo, sabi po doon sa 2 Thessalonica, chapter 1, verse 8. Ayan po, ito yung pagdating ni Jesus Christ na may naglalagablab na apoy, parulusahan ng ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila sa walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tumanggap ng papuri mula sa kanyang mga hinirang at mga parangal at ng parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat sinampalatayanan ninyo ang patotoong ipinahayag namin sa inyo. Kaya nga po, yung narinig natin na pinahayag sa atin, kung sino man tinawag ang nag-share sa atin, yung bang ate o kuya mo, or pastor ba, o leader ba, ang napakahalaga. Sunod ka. Kasi po, nakakakilabot po ang hindi sumunod sa mabuting balita. Pag sinabing mamuhay ka sa mabuting balita, sumunod sa mabuting balita, yung bagong pagkatao, yun ang pamuhay mo. Pag hindi po gano'n, hindi na isuot ang mabuting balita, kaya nga sabi sa Ephesians chapter 4, ayan, pagdating sa 30, napipigati ang Holy Spirit. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Pero may conviction yan. Pero kung walang conviction, at lumala, sabi sa Santiago, kapag ang pagsubok ay nag-ugat, di ba, lumala, magbubunga yan ng kamatayan. Kaya sa una 1 chapter 5, verse 18, titignan po nyo, meron pong kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual. Tinakil din po namin yan sa tabang. Pero mga kapatid, hindi po tayo doon tinawag. Meron pang pag-asa. Repentance lang po ang kailangan. Kaya napakahalaga po yun. Pangatlo, God also testifying with them by signs, wonders, and miracles, and gifts of the Holy Spirit. And by the gifts of the Holy Spirit. By the gifts of the Holy Spirit. Hindi ko po nalagay dyan yung by. Pinatunayan ng Diyos ang mga ito sa pamagitan ng tanda ng mga himala at kababalaghan sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Kaya nga po mga kapatid, tingnan po nyo, yung pong pangangaral ng salita ng Diyos, lagi po yung may kasamang himala. Hindi po pwedeng wala. Kaya nga po pag may tumanggap ng salvation, tumanggap kay Jesus Christ, naiiba yung aura eh. Naiiba yung aura, naiiba po yung nakikita natin yung kasiyahan sa puso, yung parang nabago yung kanyang buhay. Yan po yung tunay na kumilala sa Panginoon. Ang dami ko po binabible study. At sabi nga, minsan merong binabible study ko, pagpunta ko, sabi nga, Pastor, bakit ganon? Pag nagbabasa ako ng Bible, naiiyak ako. Parang tumitimo sa puso ko. Sabi ko, yan ang Holy Spirit. Hindi na kailangan ng maraming tagapagturo sapagkat sabi ng Bible, ang Holy Spirit, ang ministry nito,
Chapter 14, verse 26, pagdating ng patnubay ng Holy Spirit, siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Kaya pag kayo nagdi-devotion, wala kang kasama, mag-pray ka dahil nandiyan ang Holy Spirit. Pero pwede kang nagdi-devotion, hindi ka tunay. Diba? Pwede kang matin ng church, hindi ka tunay. Pero sabi nung video, ang tunay na Kristiyano ay alin? Yung tumalikod sa kasalanan at ang numbalik sa Diyos. Pag sinabi na numbalik sa Diyos, sabihin, ito yung kasalanan, dito na ako sa Diyos. Hindi ko na balikan. Minsan, ang nangyari po, binabalikan natin. Parang, kasi po, hindi tunay. Kaya nga po kung tumating po kayo ng time of refreshing, kaya nga time of refreshing, pwede po yung nakatapos na, pwede pang makinig para ma-refresh. Bakit po? Nakakalimutan di ba? Nakakalimutan po yung mga salita ng Diyos. Kaya akala niya, ayun nga po, kahit ako po, kaya nga po ako madalas humingi ng tawad Kasi alam ko, nagkakasala ko. Never na sabihin mo, hindi ka nakakasala. Maliban na lang, ito po sabi sa Hebreo, kung sinasadya mo ang kasalanan, iyon po ang malaking problema. Pero nagkasala ka, bilang Kristiyano, ayan po, hindi po yan mahirap. Hindi po yan pangkaraniwan. Kasi po, hanggang nabubuhay tayo dito, minsan ay mainis ka, di ba? Minsan sa kainis mo, pagalit ka ba? Ano ba nasasabi mo? Pagalit ka. Meron bang galit-galit? Oy, pogi mo! No? Di ba? Meron bang ganon? Ay, tingnan mo nga yung katabi mo, pagalit ka. Sabihin mo, pagalit ka. Sampalin mo nga siya. Tapos sabi mo, ano kaya sabihin niyan? Pogi mo! Sinampal ka ganon, pogi ka. Di ba? Siguro, di ba? Meron mang ganon. Paggagalit ka. Di ba? Paggagalit kaya nga sabi, pag nagagalit tayo, ay, sabi ng Efeso, chapter 4, huwag kayong, di ba? Maglulubugan ng araw at sabi nga, magpatawad kayo. Di ba? Kaya nga po napakalaga yun. Pinapatunayan ng Diyos ang himala, ng pamagitan ng mga himala at kababalaghan ang pangangaral ng salita ng Diyos. At mismo yung kaloob ng Espiritu Santo. Minsan nandiyan nga po yung mga iba't ibang kaloob na minsan po ay, kaya nga po nung times of refreshing, ay bago umuwi, merong yung pastora natin, si Pastor Ani, merong nilapitan na isang kabataan. Alam po ba nyo, kasi po in-impress ng Panginoon sa kanya, yung desire mo ay, ipagpatuloy mo sa pagtutulungan ka ng Panginoon kasi may desire siya sa kanyang puso. Opo. Na maglingkod sa Panginoon. Amen. Sabi natin, paano nangyari yun? Totoo ba yung pastor? Kaya nga ang Diyos nangungusap Kasi pag hindi nangusap ang Diyos mo, patay ba Diyos mo? Tingnan mo yung katabi mo, patay ba Diyos mo? Ayan. Kaya nga tayo kinukumbik tayo Sino nga yung Diyos natin, di ba? Kaya nga meron tayong pagkakilala ng Holy Spirit ay Diyos, di ba? Ang Holy Spirit ay isang persona. Ayan po. Siya nagtuturo, siya nalulumbay, di ba? Kaya napakahalaga po mga kapatid, balik po natin. Kung tayo tunay na Kristiyano, sabi nga po ng salita ng Diyos, ang pangangaral natin ay may kapangyarihan. Bakit po? Kasi mismo, ikaw po ay yung patotoo. Ang pangangaral sa salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Marcos 16, verse 15. Tapos, talon natin sa 20. Tingnan po nyo. Basahin po nyo mabuti. Para maintindihan po natin na ang unang pangangaral ng mga alagad ng Panginoon ay sinamahan ng Panginoon. Hindi lang sinamahan, pinatunayan pa na totoo ang kanilang pinapangaral. Tingnan po nyo. Marcos 16, verse 15. Okay. Ayan po. Wala pa po ako. Okay. Marcos 16, Marcos 16, verse 15. Nasay po dito. Okay. Okay, 16. 15 pala ako. Ang sabi po niya ay ganito. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao o sa sangkatauhan. Sa ibang salin po yan. Italong po niyo sa 20. Tingnan po niyo. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang pinapangaral sa pamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila.
Kaya nga po ako natutuwa kasi nga po pag may Bible study ko, minsan may Bible study po ako, Bible study ko, may cancer siya, hindi makatayo. Alam po niyo ang ginawa ko? Ang pinag-pray ko po, yung kapatirang babae na kasama ko. Sabi ko, sis, pag-pray mo nga siya. Alam niyo kung bakit? Kasi kung lagi nagpe-pray, naku, ang husay ni pastor, para ako lang. Kala nung iba, pagka yung pastor lang, siya, tawagin si pastor, pag-pray may sakit. Tawagin si pastor, may inaalala ng demonyo. Hindi po yun. Alam mo yun, nag-pray yung babae na yon, yung kabataan na yun. Hindi ko na sasabihin. Actually, may asawa na siya noon. Hindi ko na sasabihin ng pangalan. Kasi sa Diyos tagang papuri. Nag-pray siya, pinag-pray niya. Tapos, siyempre, nakaganyan din. Gagawin natin ng kamay natin. Nakikisa lang tayo. So, anong nangyari po? Tumayo po yung may sakit na yun. Siya pa po ang nabukas ng aming pintuan, papaalis. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Diyos, sa Diyos po ang papuri. Amen. Hallelujah. Kaya nga sa bawat pangangaral, nakita po nyo, kung kayo nanonood po naman sa YouTube, di ba? Ewan ko sa YouTube kung ano pinanonood nyo Ang dami po dyan mga preaching, di ba? After preaching, di ba, may miracle, di ba? Lalo na sa mga di ba? Meron dyan, makita mo, yung pagkara ng pananabahan. Sino po may sakit dito? Lapit po. Kung minsan, hindi, sabi niya, oy, sister, sabi ng Panginoon, masakit ang ulo mo, ganito, di ba? Word of knowledge, word of wisdom, yun po ay gift ng Holy Spirit. Nalalaman, ikaw, lapit ka dito, meron kang problema, sabi ng Panginoon. Di ba? Meron ganyan po, kanya-kanya pong gift. At kung nabubuhay po yung tsuhin ni Brother Jojo, ayan, nilaan, si Brother Nilo, ayan po. Alam po ba nyo, ay magsisimula po kami noon, nilapitan niya yung drummer. Sabi niya, pwede ba bumaba ka muna, huwag kang tumugtog? Nagtaka naman ako kasi hindi ko naman alam kasi magsisimula na, nasa harap ako. O di nagtumugtog kami, walang drum. Nag-worship kami, walang drum. After ng worship service, sabi ko, Brother Nilo, kinausap mo na ba yung bata? Hindi ko na sabihin kung sino siya. Tapos ginawa niya, kinausap niya, sabi niya, umamin sa kanya. Ano yung bakit? Tutugtog siya, may nagawa siyang kasalanan. Meron pong ganyan. At yun po ang napakaganda. Kasi makukumpirm mo, totoo ang sinasabi sa Bible, buhay ang Diyos, di ba? Kaya nga, kailangan patunayan natin ito sa sarili natin. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, madalas sinakausap ako ng Diyos. Nung unang mamatay ang unang anak ko, ang sabi niya, hindi mo pwedeng iplano ang buhay mo. Hindi ko maintindihan sapagkat hindi pa ako palabasan ng Bible noon. Naintindihan ko bang lang yung itinuro ni Pastor. Pray ako ng pray, nagpa-fasting, pray ng pray, pa-fasting. Apo. Yun lang. Pero hindi ko po alam yung nangyari. Actually, nung panahon po ng unang iglesia, doon po sa Tabang, pumasok po sa loob ng, meron po Lord Chapel kami noon. Andiyan po mga upuan namin ng mga kahoy lang. Alam po ba niyo, Lord Chapel, sinipa po ng isang kapatiran. Sanabi, wasakin ko kayo. Alam niya, yung evil spirit nakapasok sa loob ng church. Alam niyo kung bakit? Kasi po, hindi pa namin alam ang paglaban. Kasi meron po noon na imbita na speaker, si pastor. Kasi wala pa nga alam Yung pinuputungan ng kamay, nagpuputong ng kamay, yung pala yung pinutong ng kamay ay iba palang espiritu. Di ba, natanda mo, no? Sister Gay, ewan ko para kami zombie noon. Di ba, naalala mo yun? Pero tinuruan kami ng isang malaking church. Hindi ko na sabihin kung anong church yun. Hindi sila sumama kasi mahirap nga daw magpalayas ang demonyo, matagalika yan. Alam niyo ang susilan doon? Worship and Word of God. Pero bago ka mag-worship, magpalayas ang demonyo, ikaw mismo magpalinis ka. Never na ikaw po ay magtago ng kasalanan mo. Amen. Yan po ang natutuhan namin. Kaya kung ako po ay tatayo dito, lagi ko po isasabi, Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Kasi tatayo ako dito. Pwede kong patayin ng Panginoon right now. Pwede. Si Sapphira at Ananias, natandaan po niya sa Gawa chapter 5. Sa paanan ni Pedro ay bumagsak si Sapphira at Ananias. Tandaan po niyan. Kapag ang Holy Spirit ang kumilos, mahirap po. Kaya napakalaga, tayo po ay sa 1 Corinto chapter 2, yan. 1 Corinto chapter 2, verse 2. Kaya nga po, napakahalaga yung sinabi sa Bible, patotoo ng Biblia, panubulaan mo, nakasulat yan. Pag nababasa mo paulit-ulit, maniwala ka.
At kung hindi mo naranasan, so mag-repent ka. Yun lang po, repentance. Ay, ibig sabihin, hindi mo naranasan, may problema ka. Opo, ganun po ang mangyayari dyan. Kaya hindi po pwede tayo na Kristiyano na walang himala. Ikaw na mismo ang himala. Mago buhay mo, maganda po yan. 1 Corinto chapter 2, verse 2. Ang sabi dito, sapagat noong ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipalam sa inyo maliban kay Kristo, kay Hesus Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Nung ako'y nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Verse 4, sa aking pananalita at pangungusap ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit, nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Sa English nga po yan demonstration of the power of the Holy Spirit. Verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay masalig sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa karunungan ng tao. Kaya nga po, mayroong pagmamayabang ang marami kapag sabi nga, ako, ang husay, ang daming miyembro, hindi nasusukat ang church sa dami ng miyembro. Nasusukat po ang church doon sa presensya ng Holy Spirit. Hello? Kapag ang Holy Spirit po ay nanatili sa iglesia, pag may problema, madali po marisolve ang problema kasi may conviction. Amen? At yun po yung talaga iniiyak ko sa Panginoon at hinihiling ko, Lord, di ba? Lagi sa akin, kung ako ang may problema, sabihin mo, Lord. Hindi naman ako pwedeng sabihin, manatili ako dito. Pag-aari ko ba yung church? Hindi. Pag-aari ito ni Lord. Tandaan nyo. At tandaan nyo, sa dami, ngayon po, paano po yung kaluluwa doon po sa Plaridel? 13 kabataan, tapos may nanay, tatay, pinuntahan, tapos meron isang bahay pa, dalawang bago. Paano yung kaluluwa na yun? Di ba? Kung ako po ay mangangaral, at hindi naman po ako forever mangangaral doon, kaya sabi ko, kinakausap ko nga dito, gagawa tayo ng team para po sa Plaridel. For year 2025, kung tayo po ay luluobin ng Diyos. Kasi sa gawain ng mission, kailangan po pinag-aaralan niya mabuti. At kung sino gagamitin, lalo na po sa evangelism. Kaya nga po mamaya may meeting po yung mga evangelism kasi yung recommitment napakalaga. At sino man nag-recommit, meron po akong sasabihin sa inyo na napakalaga. Kasi masasayang po ang panahon. Kumikilos ang Diyos ngayon, meron pong revival. Ang tanda po ng revival ay yung pong pagkakaroon ng himala. Yung pastor po, Brad, paki-plus mo yung litrato ng pastor po na sinasabi ko sa inyo, yung pangako ko, hindi ko pa nakapakita. Pastor Jello, paki-plus nga po yung litrato habang ako nagsasalita, okay lang. Kaya napakahalaga po, merong revival. Bakit po? Ang tanda po ng revival ay yung signs and wonders and miracles. Ako natutuwa kay Sister Lani, hindi siya gumaling dahil sa kanya, sarili. Dahil sa kanyang faith. Kanino? Kay Lord. Sino gumawa? Si Lord. Nagkaroon lang siya ng faith. Di ba? Sabi nga ni Sister Lani, kasama ko ang Diyos. Natutuwa sa kanya, doktor. Sino ang pagaling? Yung ba kanyang sinabi lang? O yung Diyos na sinabi niyang kasama niya? Amen? Di ba? Yun po yun. Kaya, kasi nagte-testify ang God sa ating ginagawa sa ating buhay. Kaya nga po, napakahalaga na maintindihan po natin na tayo po, sabi nga po ay Matthew 3:13. Tingnan po nyo, maging mabuting halimbawa po tayo. Sabi po dito, sinasabi ko sa kayo ay asin ng sanlibutan. Kung mawala ng alat ang sanlibutan, ang asin, ano pa ang pakinabang nito? Isipin po nyo, ang hirap nga po, di ba? Ang asin, isa lang ang katangian. Maalat. Di ba? Maalat lang. Nawawalan ba ng alat ang asin? Wala. Mahirap ipaliwanag. Di ba? Paano? Pero ito po ay isa po itong larawan para po sa atin. Paano po yan? Kung yung ating paninindigan sa salita ng Diyos sa iba, di ba? Labag sa kalooban ng Diyos, sa sinasabi ng Diyos, paano ka maging asin at ilaw? Paano ka maging asin? Paano yung kasamaan? Paano mong sasaway ng kasamaan? Kung ako ay gumagawa ng kasamaan, halimbawa, sabihin ko, masama yan. Tapos, ako mismo, yung promotor noon.
Hindi ba pagtatawanan lang tayo, di ba? Hindi po pwede na sabihin natin na mali ang sinasabi ng Bible. Hindi po. At never na tayo po lahat ay magmalaki. Sapagat, sabi nga, ginawa lang tayo ng Diyos eh. Binigyan lang tayo ng biyaya ng kaloob. Di ba? Ng pangangaral. Lahat ng nasa atin, buhay nga natin. Hindi naman galing sa atin eh. Anumang oras pwede natin kuhanin. Kaya kanina naisip ko yung si Pastor Leo eh. Hindi ko alam kung anong nangyari, ba't pinaisip sa akin kanina eh. Mangiyak-iyak ako dahil para bang ano eh. Kasi mabait po siya. Pero sa totoo lang, hindi naman po masabi ko na napakadali. Napakaraming problema bawat church. Sa biyaya lang ng Panginoon, sabi nga, kaya lang malakas ang bawat isa, di ba? Kaya yung Pilipos chapter 4 verse 13, nagagawa natin ang lahat ng bagay sa tulong ng lakas si Kristo. Pero kung tayo lang, wala na. Bigay na tayo lahat. Kaya mahalaga para sa akin, mga kapatid, tumayo po tayo lahat. Yung tayo po ay makausap ng Diyos. At tayo mismo ay makatiyak na tayo po ay ligtas na. Pag hindi po. At ikaw ba'y sumusunod sa kalooban ng Diyos? Checkin mo sarili mo. Sayang. Nagiging cycle. Alam niyo kung bakit? Kasi machi-check mo sarili mo. Sino ba ang prioridad mo sa buhay mo? Ang Diyos o ang tao? Yung gusto mo, yung pangarap mo. Pag ikaw ba ay naglilingkod sa Panginoon, sino nasusunod? Yung plano mo, yung plano ng Diyos. Kaya yung adjustment, halimbawa meron kang pinagpasiyahan, sabihin ng Panginoon, baguhin yan. Kasi nakasulat sa Bible. Sa Aklat ng Gawa. Di ba merong missionary, mga apostol, mga manggawa ng Panginoon, pupunta sa isang lugar, sabi doon, sinansala sila. Pinigilan sila ng Holy Spirit. Pero ang plano nila, doon sila pupunta, may dahil ng kanilang gawain at tama naman ang kanilang mission o vision. Pero sila ay hindi pinahintulutan ng Holy Spirit. Kaya kung ano ang nagko-control sa iyo, dapat doon ko, yun po ang sinusunod mo. Pag ang Panginoon mo ay ang Diyos, dapat siya sinusunod mo. Pero kung ikaw po, ang Panginoon mo ay ang sarili mo, yan ang susundin mo. Ulitin ko po, iba ang layunin ng Diyos. Mabuti ang layunin ng Diyos sa atin. Isang ganap at kasiyang buhay. Pero ang layunin ng demonyo, magwasak, pumatay at magnakaw. Ano po ang mga hakbang natin ngayon? Tayo ba ay tumutulong sa isang kaluluwa na nagpe-pray sa kanya na sana magpatuloy siya? Naku, absent siya, sana. Di ba? Meron ba tayong ganung pagnanasa? O kanya-kanya, nagpapayabang tayo, ilan na ba ang ano mo, ang akay mo? Di ba, nagkaroon tayo ng ganyang problema eh. Ilan na ba yung nasa cell group mo? Hindi ba tayo aware na kapag merong bagong kaluluwa, bagong kapatid natin yan at kasama sa at kung merong kapatid na nagkasala, hindi ba natin siya kapatid? Opo, mahirap nga po, pero ang totoo, meron pong pangamaraan ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya para sa akin, isa pong bagay na napakahalaga, siguraduhin po natin na tayo iligtas. Upang sa lahat ng bagay, tayo po lahat ay mapanuto. Kasi po, hindi ko po sinasabing ako po, ang lahat ng ginagawa ko ay tama o sinasabi ay tama. Minsan sinabi sa akin ng isang kapatid, yung nga po si Badanilo na nabubuhay, sabi niya, alam mo, Pastor, hindi naman lahat ng ginagawa mo ay tama. Pero ang sabi ng Diyos sa akin, huwag kitang iiwanan. Pero alam nyo, iniwanan ako eh. Kasi nga, kinuha siya ni Lord. Pero tutuwa ako. Kasi mayroong mga bagay po na pinagpapasyahan po natin at ginagawa. Sino ba talaga ang pinanunundan mo? Kaya nga mahirap po, kahit sa pangaralan sa salita ng Diyos. Kung ang pangaralan natin ay yung mga tao na mabubuti, paano natin masusunod yung sinabi sa Lucas chapter 19 na parito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga makasalanan?
paano po tayo magiging epektibo sa pangangaral kung hindi po tayo namumuhay sa kabanalan, pagsunod sa Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya para sa akin, napakahalaga po. Isa pong matandang pastor ngayon po, umuwi po galing Canada. Kung meron kayong Facebook, bagay, kasama ko sa Facebook yun kasi friends ko yun. Alam niyo, pumunta po doon sa palengke po ng Plaridel. Naglalakad po siya. Alam po niya, sasabi niya, mga batid, may sasabihin po ako sa inyo, mahal kayo ng Diyos. Sa loob ng palengke, hindi po nanghihingi ng pera yun. Doon po ako sumama ng seminar about church planting. Kasi yun ang forte nila. At yung pastor na yun talaga, napaka matanda na. At saka ang boses niya, paus. Mahina. Pero, nilalakasan niya. At ngayon pahit na po, matanda na siya. Siguro mga, hindi ko alam kung mag-18 na siya o 7. Ganun po. Lagi ko siya nakikita. Minsan po, malulos yata sa palengke. Hindi pa siya pinapansin, pero ang hirap, di ba? Kasi nung nasa Canada, yung ganun pong ginagawa niya, may placard siya. God loves you. Jesus loves you. Nakaganyan, nakatayo lang siya. At minsan, meron po siyang megaphone na ginagamit. Alam niyo kung bakit? Alam niya, malapit na siya mamatay eh. Pero mula nung kakilala yan, kaya natutuhan ko po doon, yung pagkaplan ng church, hindi naman kailangan sa team ang marami. Actually, ang inanong sa team, magkaroon lang ng 3. Maganda nga 5. Meron sa bata, may sa bataan, meron sa parents. At least kung 3 lang, pwede na. Si Jesus Christ nga, hindi ba pinahayo po, 2 lang. Pero mga kapatid, marami po tayo. Maganda nga yung tulong-tulong kasi dadami po ang ating magagawa. Kaya kung hindi po natin pinagkapahalaga ng pinakadakilang kaligtasan na sa atin, kinakalimutan natin at meron na po tayong pride ngayon sa ating sarili, pagmamataas, kasi marami na tayong napag-aralan, maaaring baka mas marunong pa kayo sa pastor. Ako po natutuwa yan eh, kaya nga po kung makapag-aaral kayo ng Bible School, susuportahan kayo ng church. Kung sino po ang gusto mag-aaral ng Bible School, nakahanda po ang church. Para kung hindi pa darating ang Panginoon, at least, meron na tayo napapa-graduate sa Bible School. Meron marami ngayon, maganda ang offer. Meron mga Bible School ngayon na 2 times lang ang meeting. Ako nga nag-aaral ay 1 times lang ang meeting. Pero nagbabasa ako sa bahay ng lesson. Hindi po yan magagawa ng isang taong walang pag-ibig sa Diyos. Na hindi na tunay na ligtas. Ang tunay na ligtas, meron siyang mata ng Diyos. Siya ang nagiging kamay ng Diyos. Siya yung nagiging paa ng Diyos, ng Panginoon. Hindi tayo naging Kristiyano para mapuno ang ating isip ng mga salita ng Diyos at karunungan. Ang mahalaga sa Diyos yung aksyon. Dahil lang Diyos, sabi sa Filipos chapter 2 verse 13, ang Diyos ang gumagawa sa inyo, sa loob ninyo, upang kayo ay magnasa, mag-desire, at maisagawa ang kanyang kalooban, ang kanyang salita. Nakausap ka na ba ng Diyos? Na minsan naisip mo, ako naisip ko ngayon, isang kapitbahay namin, dati pinaanya namin Bible study. Parang bala ko mag-open uli ng Bible study doon, kapitbahay namin. Actually, nung Monday, nag-open na kami ng Bible study sa Tabang. Ang dami pong pinahirapan ng kaaway. Ang dami pong nangangailangan ng kaligtasan. Ang dami po na nangangailangan ng kapayapaan. Ng pagkalaya. Pero wala ba tayong naisip maliit na bagay? O walang pinaisip sa atin ng Holy Spirit? Hindi tayo makakausap ng Holy Spirit. Kamusta ang ating dakilang kaligtasan?
ang kaligtasan may galing sa langit dahil si Jesus ay nagkatawang tao. Iniibig ka niya. Nagpakasakit siya. Sino ba ako? Sino ba si Pastor Ray? Hindi. Wala akong halaga. Pero masasabi ko sa inyo, ano man ang magawa ko, hindi pa rin na yun ang mahalaga. Ang mahalaga si Kristo. Tandaan niyo po, ano mang ginagawa natin ngayon, iyan po ang mabibisin mo, kinabukasan mo. Ikaw nakakaalam yan. Kung iyan ay mabuti, ayon sa layunin ng Diyos, ang layunin ng Diyos ay maparito ka para magkaroon ng buhay, maging tupa ka niya, magkaroon ka ng buhay, isang buhay na ganap. Kaya nga po, ikaw nakakilala ngayon, ipasa mo yan. Kumilala ka sa Diyos at ikaw ay mababago, tutulungan ka ng Diyos. Pero pag ang ginagawa mo ay pagnanakaw, paninira, pagwasak, pagpatay, hindi po sa Diyos yan. Sige natin sarili. Kaya nga po ang pananagutan ng bawat isa sa atin, amang mahalan. Paano mamahalin siya? Hindi nga kaibig-ibig. Bakit ang Diyos? Pinahirapan siya nung ipapako nga sa krus. Isa lang ang sinabi niya sa Ama, Ama, patawarin mo sila sapat hindi nalalaman ng kanilang ginagawa. Palagay nyo, masigit pa ba tayo sa Panginoon? Yung ginawa ng Panginoon parang hindi natin magagawa. Hindi po. Actually, lahat ng bagay na sinabi ng Panginoon, sabi nga, higit pa dito, kaya niyong gawin kung kayo mananampalataya. Di ba? John chapter 14 o chapter 12, basahin ko po sa inyo para maintindihan po nyo. John chapter 14, tama po, 14. Pakatandaan nyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, higit pa rito, sapagat babalik na ako sa Ama. Ang atanumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhati ng Ama ang pangalan ng anak. Kung hihiling kayo sa anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Sa purihin ng Panginoon. Kaya sa oras ito, kung ikaw po ngayon ay nagdadalawang isip at ang ginagawa mo po ngayon, hindi ka nakakasigurado. Masasabi ko mga kapatid, ang tanda ng pagiging Kristiyano ay ang pagtalikod sa kasalanan at panunumbalik kay Kristo. Hindi po nangangahulugang, tinanggap ko na, hindi. Ang tawag daw, recommitment. Yan ang ginagawa ko sa mga tao nag-backslide, matagal na. Kasi ang backslide spirit or heart, hindi po yung umalis lang sa church. Kundi nasa loob ka ng church, pero wala kang pag-ibig sa iyong kapwa. Kasi doon masasalamin po, wala kang pag-ibig sa Diyos. At dito matalab sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Kung ito yung kalalagayan mo, isa lang ang dapat natin gawin. Aminin natin, mag-repent po tayo. Sige po, tandaan ang ating pagsisisi kung tayo nagsisisi. Taas mo natin ating kamay. Kaya naalala ko po si Billy Graham. Pinapo-forward niya. Tinitingnan niya. Sinabi nga niya, kung 10,000 naririto, darating ang araw, itong panahon na to, 300 mamamatay. Kasi Carmendo matatanda. Tama. Pero ang araw ng kaligtasan, sabi nga, ngayon, kasi walang sinabi ang Bible bukas. Actually, yung Hebrew chapter 4, nagbigay siya muli ng patuloy na anyaya. Na ngayon, ang sabi nga, ngayon, pag narinig nyo ang salita ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Yan po ang tinakda ng Diyos ngayon, hindi bukas. Kaya ang tunay na pag-aayos ng buhay, hindi po yung pagkaya ko na, Pastor. Hindi. Ngayon, siguro nga yung aksyon ng laman natin mahirap. Pero kung mag-starting point po niyan sa Panginoon, doon ka lagi magsimula. Hindi mo kaya siya patawarin.
Magsimula ka magpatawad ngayon. At sabi mo, Lord, hindi ko kaya siya pang makita. Hindi ko kaya patawarin pa siya. Pero nagpapatawad na ako, isinusuko ko na ito sa iyo. Diyan po, katutulungan ng Diyos. At kung hindi po natin magagawa yun, mahirap po. Makuyom tayo ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban. At tandaan nyo, hindi naman po ang Diyos ay nakakamali. Lahat po ng gagawin niya ay meron pong maganda at mabuting mangyayari. Lamang hindi ko po alam. At ano man ang mangyari, darating ang panahon, lahat tayo magkakawalay. Dahil hindi habang buhay, mabubuhay ako sa mundong ito. Hindi po ako natatakot. Tandaan po natin, lahat po tayo ay sabi nga may plano ang Diyos, may hangganan ng buhay. So lahat ng gagawin natin, katulad ko po sa ngayon, ang hirap. Ang hirap na tingin ko sa sarili ko, kaya ko pa ito, kaya ko pa ito. Kaya ng isip ko pero hindi na kaya ng katawan ko. Sabi nga si Sister Elmi, kuhanin mo yung langkas itaas. Sabi ko, Mi, hindi ako makakatayo sa hagdanan. Nalulula ako, baka ako mabuti pa dyan. Hindi ko kaya. Inaamin ko kasi. Inaamin ko po talaga. Kaya kailangan ko ang tulong. Kaya hindi po magtulungan po tayo. Unang maitutulong po natin sa gawain ng Panginoon, tulungan mo ang iyong sarili. Magkaroon ka ng choose. Talikuran ng kasalanan at manbalik ka sa Diyos. Sige po tayo mga nalangin. Sabihin mo sa Panginoon, ano po ang gusto niyong isuko sa Diyos? Hindi ko alam yan. Ano man ang gagawin mo ngayon, iyan po, visionin mo kung ano mangyayari sa iyo kinabukasan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Mambanal, salamat po. Sige, sabihin po natin. In the name of Jesus. Isuko po natin yung hindi natin kaya. Sige po. In the name of Jesus. Yung hindi natin naunawaan, isuko po natin. Hindi tayo Diyos. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Diyos siya. Sabi ng kangina, siya ay Diyos sa akin. Siya ay Diyos sa akin. O Diyos, ikaw nga po ang Diyos sa akin. Hindi ko alam kung ano mangyayari, pero ang alam ko, Diyos, dinidinig mo ang aming dalangin. At alam mo sino kami sa iyong harapan, O Diyos. At ang dalangin ko po, Ama, Lord, ikaw ang nakakita ng puso ng bata kung sino po ang tunay na tumatalima sa iyong kalooban. Ama, ang dalangin ko po, tulad ay sinabi, sa aming mga mangangaral, sa lahat ng tigapagturo, magturo kami na may kahinahunan at ipaalala namin ang iyong mga salita, ang salita ng katotohanan. Panginoon, mula po sa akin kung ako po ay nagkamali at nagkasala sa iyo, patawarin mo po ako. At ang dalangin ko po, Ama, Lord, bawat isa, lalo po yung mga baguhan narito, dalangin po namin, Lord, at mayroong mga baguhan na wala na sapagkat nakakaranas po sila ng mga bagay na bagay na hindi po nila nakita dapat sa iglesia. At maranasan sa iglesia, ito man po ay hiningi ko ng kapatawaran. Patawarin mo po kami sa lahat ng bagay. At dalayan ko po, Ama, sa lahat po ng narito. At maging nasa tahanan, mga kapatid na may mga karamdaman, Panginoon, tulad na yung sinabi, pinatutunayan mo ang pangangaral ng iyong salita sa pamagitan ng himala at kababalagan, O Diyos. Lord, ito po ang aking dalangin. Gumawa ka ng himala sa buhay ng bawat isa. Dalayan ko po, Ama, pakita mo, parangalan mo ang iyong pangalan, O Diyos, sa pamagitan ng aming mga buhay. At ipakita mo kung sino ang gumagawa ng kasalanan. Ikumbik mo po ang bawat isa, O Diyos. Yamang kami pag-aari mo. Maliban na lamang kung hindi po tunay ang pananampalataya. Kaya, O Diyos, ang dalangin ko po, Lord, ikaw nagbibigay ng lagi ng pagkakataon sa lahat na nagkakamali, sa lahat ng gumawa ng kasalanan. Amang patawarin mo po kami. At dalangin ko po sa iglesia ito, O Diyos, Lord, lahat po ay makalaya. Lahat po ay mamuhay ng may kapayapaan, may kaligayahan, sapagkat ikaw ang Diyos, ang pinagmumulan nito, yung tunay na kaligayahan at kalayaan, kapayapaan.
Kaya o Diyos, ang lahat ay akin na angkin. Ang mga estudyante po namin, ang mga nangangailangan pinansyal at material na bagay, ang mga nangangailangan ng kagalingan, Lord, ako po'y dumadalang tulad ng iyong sinabi sa iyong salita. Walang imposible sa iyo. Lahat ng bagay na hilingin namin na pagkaisa namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus ay pagkakaloob mo. Kaya Lord, dalayan ko po ang iyong himala, ang iyong pagbabago, ang iyong pagkapagaling, physically, spiritually, O God, sa bawat isa. At sa lahat, Panginoon, nang gagawin namin, Lord, gamitin mo po kami maging daluyan ng iyong pagkapala tulad din ng nasulat sa iyong salita na ikaw ay nagbibigay ng kaloob sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu bilang patotoo na kami mga lingkod mo na tigapangaral na iyong salita. Kaya o Diyos, maraming salamat sa lahat ng ito. Lord, sa mga estudyante, Lord, dalangin namin mula elementary hanggang high school hanggang college ay maka-graduate po ang iyong mga anak. At ano man po ang kanilang pangarap, Lord, samahan mo po sila, tulungan mo sila na malayo sa kasamaan bilang kabataan at makatapos sila sa kanilang mga pag-aaral at maganap sa kanila ang kanilang mga pangarap tulad din po ng iyong pangako. Maraming salamat, Ama. Purihin ka po, Diyos, sa araw na ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.